Kung patas ang laban, ang inaasahan natin ay madidismiss ang charges. Kaya lang, um, may ibang umiiral na outside pressure at kung ano man at base na rin sa mga aksyon ng ICC in previous proceedings, mukhang baka tuluyan nila si Pangulong Duterte kahit hindi sapat ang ebidensya. So, uh, yun ang nakakalungkot. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin patunayan ng ICC na patas talaga sila. So umaasa pa rin tayo kahit konti na gagawin nila yung tungkulin nilang patas na mag-resolve nitong confirmation of charges. Nasa day 3 na po tayo dito sa confirmation of charges hearing sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC. Kahapon, day 3 ay, or kagabi, dito sa Pilipinas ay yung depensa naman, yung legal team ng dating Pangulo ang naglahad ng mga merito patungkol nga po dito sa kaso. Ano po ba ang mga pinakapunto po doon sa mga argumento na nakikita po rin yung mahalagang malaman ng taong bayan na attorney? Yeah, ang isa sa mga sinabi ni Nicholas Kaufman na matagal na ring sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas ay yung mga speech niya na sinasabing patayin ng mga kriminal, patayin ng mga drug pusher, masyadong sinesensationalize ng media at ng mga umuusig sa kanya. Pero kung papakinggan mo yung buong speech niya, yung buong talata, makikita mo naman doon na hindi lang naman kriminal ang tinatakot niya, pati ang mga pulis tinatakot niya na gawin niyo yung, or binabalaan niya na, sige, gawin niyo yung trabaho niyo, pero kapag inabuso niyo yung kapangyarihan niyo, there will be hell to pay. Or pati na rin yung sinasabi niya paulit-ulit na kailangan lawful self-defense kapag papatay ka ng naka-enkwentro mo. 'Di ba? So yun yung isa sa mga punto ni Attorney Kaufman, at saka pinaliwanag niya rin na alam naman nating lahat dito sa Pilipinas na rhetoric lang ito. Talagang sinasadya ni Pangulong Duterte na manakot ng mga kriminal para hindi nila gawin yung nakasanayan nilang gawin. Tapos kasabay nito, panghikayat na rin sa kapulisan na gawin nila yung trabaho nila. Pagkatapos niya i-discuss yung mga speech ni Pangulong Duterte, tinalakay niya din yung kawalan ng causal link between yung mga speech ni Pangulong Duterte at saka yung mga murders or yung mga pagpatay na inaakusahan siya. So kung hindi tayo nagkakamali, merong 49 or at least 49 murders na nakasama dun sa charge before the ICC. Ang pinunto ni Nicholas Kaufman ay kahit isang testigo ng prosecution walang makapagsasabi na inutusan sila ni Pangulong Duterte na patayin yung mga yon. So, walang causal link. Merong mga speech, pero hindi mo nga maaasahan yung speech na yon para ipatunayan na merong pagsala si Pangulong Duterte kasi kapag pinakinggan mo yung buong speech niya, pinapaliwanag niya doon na ang ibig niya sabihin sa mga sinasabi niya ay lawful self-defense lang. Ano pa bang sinabi niya? Sinabi niya rin na walang kredibilidad yung mga
witness na nakalap ng prosecution. Yun ang natatandaan ko sa mga sinabi niya kahapon, na yung mga speech ay rhetoric lamang, at kung pakikinggan ng buo ay pinapaliwanag na ang pagpatay ay nasa context na in lawful self-defense o kaya naman rhetoric. Tapos walang causal link between the speeches and yung mga pagpatay na nakabinbin doon sa ICC. Opo. Attorney, para lang magkaroon ng kaliwanagan sa mga taong bayan, tungkol po dito sa crimes against humanity na kaso po ng dating Pangulong isinampay nga dyan sa ICC. Ano-ano ho ba yung mga grounds po muna na tinitingnan at pinagbabatayan po nitong argumento ito ng prosekusyon at ng depensa tungkol nga po dito sa crime against humanity sa ICC? No, ang mahalagang ground dyan is na the crime is directed to, at binanggit nga din to ni Nicholas Kaufman kahapon, yung crime is directed against the entire Filipino population. So ang binasag to ni Attorney Kaufman by explaining na actually yung polisiya ng gobyerno laban sa mga kriminal, laban sa droga, hindi naman yan directed sa buong Pilipinas eh. Parang it doesn't make sense na ang target nito ay ang sambayanang Pilipino. Ang pinapaliwanag ni Attorney Kaufman kahapon is ang target nito ay mga kriminal lang, at lalo na yung mga kriminal na nagtutulak ng droga. So, importante yon dahil one of the requirements is for the crimes, itong murders, to be directed to the Filipino population, which is yun ang theory na tinutulak naman ng prosecution. Pero paliwanag nga ni Attorney Kaufman, it's directed to a very small demographic of the Filipino population, and specifically criminals and drug pushers and Opo. drug lords. Nabanggit po ninyo, una, dapat may krimen. Pangalawa, dapat may directed against a civilian population. Yun yung isa sa mga grounds po for crimes against Tapos humanity. yung nabanggit ko na kanina, yung causal link. Yes Dapat po. may causal link. At saka, Pero wala nga po eh. yung knowledge of the attack, yung baga intent, isa po yun. Tama, attorney? At yung... Kasama yun. Opo, at saka itong sinasabi ng prosekusyon na widespread o systematic attack. Ayan po. Itong ilan po sa mga nabanggit natin, doon ho ba sa paglatag ng prosekusyon ng kanilang mga ebidensya, and nailahad po yun lang maayos? Ito pong lahat ng grounds na ito ay nakita nyo bang may sapat na ebidensya silang naipakita? Para sa akin, hindi. Nailatag nila lahat ng meron sila, pero para sa akin hindi sapat 'yon. Hindi ko alam kung sapat para sa ICC, pero definitely in a Philippine court hindi 'yun sapat. Dahil kung ang pinagbabasihan nila sa karamihan ay pawang mga public speeches lamang ng Pangulo, tapos mga witness statements na ayon kay Attorney Kaufman ay walang kredibilidad, tapos ayon din mismo sa mga witness statements na yon ay meron ding mga sinasabi yung mga witnesses na yon na taliwas doon sa teorya nila. Tingin ko hindi sapat. Opo. Kasama na rin dyan yung kasi ang sinusubukan nilang gawing smoking gun is yung may isang PNP order na nakalagay doon, neutralize. Yun ang ginagawa nilang parang smoking gun dito sa issue na to. Pero I think in the very same document, it explains what neutralize means, which is to use necessary legal force Opo. to
subdue the criminal or arrest the criminal. Opo. Sa criminal case ho ba, attorney, dito sa ating bansa, o siguro dyan sa ICC na tayo, paano mo mapapatunayan na, for example, kasi pinakita ng prosecution, may mga video sila pinakita, no? Nabanggit mo na yung mga speeches ng dating Pangulo, may mga datos, no? Mga data, mayroon ding mga pictures, mga dokumento. Before mo tanggapin, I mean, bago mo mapatunayan na totoo lahat yan, ano yung mga kinukonsidera muna? Tinitingnan na dapat ng isang korte? Hindi, sa akin, doon pa lang, Jade, sa pag-describe mo pa lang ng ebidensya, hindi na agad sapat yun eh. Kasi ang kailangan mong patunayan is, kunyari, si Pangulong Duterte, inutusan kunyari si Juan de la Cruz para patayin si Mang June, kunyari. Di ba? So kailangan, wala namang kailangang, hindi naman kailangan may CCTV ka or meron kang video recording or audio recording na inuutusan ni Pangulong Duterte si Juan de la Cruz para patayin si Mang June. Pero kailangan mong patunayan na nag-utos, na may direktang utos para patayin si June. Pero ang meron lang kasi sila are general statements from the president on how to pursue the drug war. Na alam naman nating lahat na rhetoric, panakot lang. Tapos, in the same speeches, meron ding exonerating statements na nag-explain, nagbibigay ng konteksto na ang ibig niya sabihin kapag sinabi niyang pumatay sa mga pulis ay huwag kayong matakot pumatay pag nasa alanganin ng buhay niyo. Diba? So hindi sapat yung speeches. Hindi sapat yung video. Kung may pinapakita silang videos, ano ngayon kung may video? Kung hindi yun yung video ng pagpatay mismo nung kasama dun sa 49, walang saysay yun. Kung merong dokumento, pero yung dokumento na yun ay tumutukoy sa isang general policy na wala namang makikita sa dokumento na pumatay, or wala sa dokumento na yun na kapag pumatay kayo ng mga drug pusher, makakatanggap kayo ng pabuya, walang saysay yung dokumentong yun. Puro surmises and guesswork lamang. Kaya dito sa Pilipinas dininig yung kasong yan, dismissed agad yan. Baka sa prosecutor level hindi na pumasa yan. Opo. Kasi malinaw ang issue dito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ba ang nasa likod ng patayan. Doon nakabatay yung mga argumento, attorney. At kung nakikita naman ng tao sa unang tingin doon sa mga speeches, talagang mapapaniwala ka first hand kasi si dating Pangulong Duterte mismo yung nagsasabing patayin lahat ng mga ano. Pero ang nawawala lang kung ano yung pinakabuong context, bakit niya nasabi yun. Yun yung tanong eh. Ano yung kasunod na sinabi ng dating Pangulo? Knowing si dating Pangulong Duterte, talagang ganun talaga siya magsalita. Oo, tama yun. Kasi yun ang effective eh. So bago pa siya maging Pangulo ng Pilipinas, ganun na siya sa Davao. At ang nakita niyang epektibo is and explain niya rin to sa Quadcom hearing in 2024. You have to play mind games with criminals to deter them from doing crimes against people. You have to instill fear in them. So that's what he was doing. Yun ang pakay niya by doing all of these things. Pero kahit na ganun, in the same speech,
pati yung pulis tinatakot niya. O sige, akong bahala sa inyo kung gawin niyo yung trabaho niyo, huwag kayong mag-alala. Pero kapag kayo mismo ang nang-abuso sa kapangyarihan niyo, that you're worse than criminals. Opo. Sa So, makatwid, also. yes po, attorney. At kumbaga kung makikita po natin, ang tanong, madaling magsabi, ipapakita mo na siya ang sabi mismo. Pero ang tanong noon is, sino ba ang mga namatay? May list ho ba? Klaro, malinaw ho ba kung sino-sino po yung mga na biktima nitong extrajudicial killing? Kasi libo-libo daw eh. Tapos, kailan? Malinaw din ho ba yung pagkakasabi ng prosecution kung kailan na isagawa at saan? Tapos, anong circumstansya? At iba pa na mga tanong na para magkaroon ng wala nang doubt, beyond reasonable doubt nga, proven beyond reasonable doubt, attorney. Alam ko merong listahan naman, pero nakaredact yung mga pangalan. So, maliban sa iilan na kilalang mga kaso di umano ng extrajudicial killing katulad nung kay Ian De Los Santos, pati yung kay Espinosa, kay Parohinog, yun yung mga pangalang hindi nakaredact kasi ito yung mga well-publicized cases. Pero like, 'di ba? Individual cases 'yan eh. So katulad nung kay Kian De Los Santos, napanagot na convict na yung mga pulis na pumatay sa kanya. At sa pagkakaalam ko, wala namang lumabas doon sa hearing na 'yon na ipinag-utos yun ni Pangulong Duterte. Kasi kung dito sa Pilipinas lumabas na yung ganon, di sana lumabas na 'yon, 'di ba? Pero ang nangyari dito, nakulong lang yung mga pulis, which nagpapatunay na una, hindi inutos ni Pangulong Duterte, walang inutos na illegal si Pangulong Duterte sa mga pulis. At pangalawa, kung ikaw ay pulis na umabuso ng kapangyarihan mo, hindi ka sumunod sa batas sa pag-aresto sa mga kriminal na ito, makukulong ka talaga. Opo. At Jade, hindi yan inusig sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panahon pa lang ni Pangulong Duterte, nasimulan na yung kasong yan versus yung mga pulis na pumatay kay Kian De Los Santos. So nagpapatunay na buhay, aktibo yung ating korte dito sa Pilipinas, sa attorney. Oo, at saka yun nga eh, ang isa sa mga takeaway ko from all of these confirmation of charges hearings and even the previous proceedings in the ICC is iba talaga yung sukatan eh. Iba talaga yung sukatan ng ICC sa ebidensya. Katulad nung sa request for interim release, they relied on newspaper articles and other hearsay evidence na kung dito sa Pilipinas, hindi acceptable yon. Pagkatapos itong confirmation of charges hearing, malalaman natin na kung dito sa stage na to ng proceeding, kung maghahanap na sila ng mas higher standard of evidence. Sa request for interim release kasi, ang katwiran nila, ang standard of evidence on ay reasonable evidence only. Dito sa confirmation of charges hearing, substantial evidence ang kailangan. Ngayon, ang basa ko is kung dito sa Pilipinas yan, hindi yan substantial evidence of the charges that he is accused of. Opo. So, pagka hindi dinismiss ng ICC yung charges against former President Duterte, dapat pag-isipan ng mga miyembro ng Senado at ng Kongreso na nagpasa nag-ratify ng Rome Statute. Pati na rin ng Supreme Court, dapat pag-isipan ng Supreme Court. Kasi tingin ko hindi yan inanticipate ng mga congressman at mga senador natin
in ratifying the Rome Statute. Ang tingin ko is hindi hindi tayo voluntaryong pumayag na sa isang sistema na hindi katulad nung atin. Na ang atin kasi pag hearsay evidence, hindi yan katanggap-tanggap na ebidensya. Pero doon sa ICC, pwede siya. I don't think na inisip yun ng mga mambabatas natin nung pumayag silang sumama dyan sa Rome Statute. Po. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Attorney, considering doon sa mga nailahad ng prosecution, sa tingin mo, may reasonable ba na paniwalaan natin na maaring kumpirmahin yung kaso nga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC? Jade, kung patas ang laban, kung titignan talaga nila yung ebidensya, hindi dapat i-confirm yung charges against former President Duterte. Pero nabanggit ko na before na it's hard to be optimistic. Mahirap na umasa na papanigan ng ICC si Pangulong Duterte kasi nakita na natin kung paano sila nag-rule dun sa request for interim release. Yun nga, gumamit sila ng ebidensya na hearsay, newspaper article lamang. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa na-address na yung sarili nilang batas, yung Rome Statute, hindi sinunod sa pagkadala at pagka-aresto ni Pangulong Duterte doon sa The Hague. Tapos hindi naman sikreto na under pressure ang ICC to prove their relevance in society. So may pressure na ituloy yung trial versus Pangulong Duterte. So mahirap lang na umasa. Pero sa patas na laban, wala talaga. Dapat i-dismiss na yan. Opo, Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Kung pagbabatayan natin yung naging alegasyon ng dating mga sundalo, yung sinasabing karamihan sila kanila ay mga Marines, at nabulgar nga doon na sinasabi, ayon sa kanila, di umano'y nakikipag-ugnayan yung ICC prosecutor sa ilang mga personalidad sa gobyerno sa ating bansa. Sa kasagsagan na wala na sa jurisdiction. Yun din po ba ay maaring maging questionable at pwede ring idulog sa pre-chamber? Pwede, kung mapatunayan. Yun ang pinaka-importante muna, Admar, kasi madali namang gumawa ng affidavit kailangan patunayan muna. Naalala ko kasi si Ramil Madriaga gumawa ng affidavit. Tapos ginamit na agad nila sa impeachment, hindi pa naman napapatunayan. So tama ka, pwedeng gamitin yan sa ICC ni Nicholas Kaufman, but I'm sure bago niya gamitin yan, i-verify niya muna yan kung totoo nga yan. Opo, ang kaibahan lang din ata sa kanilang affidavit dun sa naging example niyo po na si Madriaga. Dito, dinetalye, tapos meron pang mga larawan na inilakip doon sa kanilang affidavit. Ngayon po, nagliham po ang pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, sa presidente po ng ating bansa at nagbigay ng katugunan, no? Kung pwede nating maipikita yung tugon ng presidente rito. At sinasabi nga dito po sa kanyang reply ng Pangulo na binibigyang diin niya, sabi rito, I am certain to this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So, yan yung binigyang diin po. So, if ever po na ito nga po ay hindi nasunod dito nga po sa
kanyang pangako mismo at meron pa ngang reply nga ang Pangulo kay VP Sara, assurance dito kasi nanindigan siya na sabi pa niya dito, as is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. At sakaling hindi totoo ito at nakipag-ugnayan ang gobyerno, may mga paglabag po bang nagawa ang mismong presidente? Para sa akin, impeachable offense yun. Nasama na natin yan sa petition for habeas corpus na hindi totoong hindi nakapag-ugnayan ng Philippine government sa ICC. Batay mismo sa mga dokumentong linabas mismo ng respondents dun sa petition for habeas corpus case. Pinakita natin sa petition for habeas corpus na hindi totoo na galing sa Interpol yung request to arrest the former president. Ang nangyari lamang ay ICC nag-email sa Interpol office sa Manila, which are composed of Philippine officials. So hindi po totoo na dumaan sa ICC. Kumbaga, dumaan po sa Interpol. Hindi po Interpol ang nag-request. ICC po ang nag-request diretso sa Interpol office sa Manila na puro Philippine government officials lang din po ang tumatao doon sa office na yun. Opo. So, ikaw po sa amin na nakipag-ugnayan, nakipagtulungan, nakipagsabuatan ang Philippine government sa ICC para dakipin si Pangulong Duterte. At para sa amin, para sa akin, personal, impeachable offense yun. Sa betrayal of public trust. Opo, Attorney, sa ibang ginawang ebidensya ng prosekusyon ng ICC, yung video po ng isang Davao journalist at meron siyang inilabas nga na affidavit na denial doon sa kanyang hindi niya binigyan, kumbaga, ng approval na gamitin yung kanyang video. Di ko alam kung nabasa niyo po yung buong kanyang affidavit po. Ano po ang nakikita niyo po dito na magiging epekto naman sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? Pagka umabot yan kila Nicholas Kaufman, I'm sure gagamitin nila yan to counter whatever impression or whatever fact the prosecution was trying to prove with that video. But then again, like sabi ko nga kay Jade, yung mga video na yan at mga pictures, unless they're trying to prove something relevant to the specific murders before the ICC, yung 49 or whatever number that is, walang saysayan. Siguro kung ganun nga kasi Admar, sorry, ano bang nakikita doon sa video kasi hindi ko pa nakikita yung video na yan. Doon po kasi sa video, ito yung na habang nanonood po ang kung pwede natin maipakita rin, no. Ito po yung nanonood ang presidente sa CCTV footages. Ito po ay naganap gabi. Gabi ito siya naganap, sino-showcase lang niya yung capability ng bagong CCTV system ng Davao City Central 911. So ipinakita niya yung recorded nakuha ng CCTV nila, which happens to be yung insidente ng pamamaril sa isang lugar dyan po sa Davao City na tila sa bahagi ng prosecution, parang sinasabi nilang tinotolerate ng Pangulo yung naturang patayan. Kumbaga may go signal niya, wala daw siyang ginawa. So ang paglilinaw nung may-ari po ng video, iba ang konteksto, iniba, tinwist. Kasi yung time na yan, ipinagmamalaki ng Davao City LGU yung bago nilang kagamitan. Parang ginawang example lang yan. Kasi yan, gabi, yung video naman, na nakikita habang pinapanood yung sinasabing insidente ng pamamaril ay dilat na dilat yung araw. Ibig sabihin, hindi real time
yang pinapanood nila na ginamit po ng ICC doon na sinasabing, oh, ito ay kabilang sa ebidensya na talagang parang may go signal, pinabayaan, hinayaan ng then Mayor Rodrigo Duterte yung insidente na yun, attorney, na itinatanggi ng mismong may-ari ng video na isang journalist. Okay. Ang mahalaga dito, Admar, is kahit na tama yung konteksto nung pagpakita ng video ng prosecution. Assume na natin na tama yung konteksto. Unless yung pagpatay na nakita dun sa video is isa dun sa 49. Walang saysayan. Yun ang sinasabi ko. So kahit may video na ganyan, kahit totoo yung konteksto na pinapakita ng prosecution, walang saysay ang video na yan. Pero ngayon nga na lumabas na yung kumuha ng video na yan at inexplain kung ano yung konteksto, pinapakita lamang na yung prosecution, wala na nga silang sapat na ebidensya, wala silang direct evidence sa charge nila kay Pangulong Duterte. Tapos bumabali pa sila ng mga facts. Desperado sila na ipakita yung inaakusan nila kay Pangulong Duterte na willing silang magsinungaling at mag-twist ng context para lang patunayan yung gusto nilang patunayan. Opo. Sa trial po, halimbawa, dyan po sa ICC attorney, narinig natin yung sa panig po ng prosecution at kung magbabasa ka ng mga komento, marami din ang dito, parang pinag-uusapan na parang nakakonsentrate din sila minsan doon sa, alam niyo yung emosyon, no? Yung sinasabing epekto daw nito, yung sa side ng pamilya, grabe na daw yung ng mga biktima. May bearing po ba ito, attorney? Kumbaga, pwede ba nating i-relate yung emosyon na resulta doon sa legal na pinag-uusapan or doon sa ebidensya? Ano bang ebidensya nyo talaga dito? Kasi parang lumalabas, kinukuha yung simpatsya ng mga judge, attorney. Well, hindi dapat makaapekto yan. At saka isa pa yan sa malaking pagkakaiba between yung ICC and ang Philippine courts natin. Dito sa Pilipinas, pag may yung mga ganyang confirmation of charges hearings kasi na nagpapaliwanag yung mga abogado, may opening statement, may closing statement, may summation. Dito sa Pilipinas, walang ganun. Kasi judge yung kausap mo eh. Diba? Parang sa ICC, judge ang kausap mo, pero for some reason, parang gumawa sila ng procedure na parang palabas na magsasalita yung abogado when in truth and in fact, bago magdesisyon yung mga huwes, hindi naman sila dapat mag-rely dun sa magaling ba magsalita to, nakakaawa ba, nakakabilib ba magpresenta ng argument. Dapat dyan sa dokumento sila nakabase. Admar, kung parang ano to eh, yung nangyayari sa ICC, parang ang kahalin tulad nito yung sa Amerika. Diba? In US courts, diba may opening and closing statements yung mga abogado, napapanood natin yun sa mga movies at sa TV. Kasi ang kausap nila jury. Yung mga jury hindi abogado yan. Or most of them are not lawyers or usually they're not lawyers. Kaya umaapila sila sa emosyon, diba? Nagpapaliwanag ng legal pero may kasamang sundot sa emosyon kasi hindi sila abogado. Pero dito kasi sa Pilipinas, wala naman tayong jury, ang kausap mo judge. So ang dapat batayan ng judge is yung legal lang. Legal at saka kung anong ebidensya. 'Di ba? So kaya din tayo medyo nagtataka dito sa procedure na to kasi para saan tong palabas na to. Kasi kung judge lang naman din ang magde-decide, pwede namang submission lang to ng pleadings eh. So yun, nagtataka din tayo. Baka for transparency, pero kasi pagka may ganyang transparency, you're also opening yourself up, the judges, to pressure. Pressure from the public who may not understand legalities.
Opo. Yun. Di ko lang alam kung na-raise din ba ito sa confirmation of charges sa panig ng depensa. Yung paggalaw o kumikilos or buhay na buhay ang justice system natin dito at may kakayanan sa paglilitis ng anumang klase po ng kaso. Maaari din po ba yang erase doon sa sa ICC at maging ihalimbawa yung nangyari kay Kian de los Santos na during or sa kasagsagan ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, siya mismo ang nagpatiyak na dapat may managot at napanagot nga. Nakakulong na ngayon, na-convict na yung mga involved na police na gumawa ng kamalian. Ang alam ko hindi sakop ng confirmation of charges yung topic na yan. It should be a separate challenge. On the principle of complementarity, hindi ko alam kung merong separate na hakbang si Nicholas Kaufman para i-challenge yung complementarity. Pero ang huling usap namin ni Attorney Sal is isasuggest niya kay Attorney Kaufman na dapat pati yung complementarity, pati yung yun nga, kakayanan ng Philippine courts na gampanan ng tungkulin nitong to try these crimes. Yun, isasuggest niya daw kay Attorney Kaufman. Huli na lamang po, attorney. Dalawang waiver ang nilagdaan ng dating Pangulo. Hindi ko lang alam, dalawa or higit pa ba. Binibigyan din niya na hindi siya dadalo doon sa confirmation of charges kasi hindi nga niya kinikilala yung jurisdiction. Ano po yung maaaring epekto nito? Kasi sa kabila nitong hindi pagkilala, so dapat hindi na rin ba sila magpapaliwanag sa side ng depensa doon, laban doon sa mga akusasyon ng prosecution? Kasi nga, una sa lahat, hindi na nila kinikilala yung jurisdiction po, attorney. Hindi naman. Kasi represented naman si Pangulong Duterte ni Attorney Kaufman sa proceeding. So hindi naman siya waiver of representation and presenting your own arguments, your own defenses. Ayaw niya lang personally na mag-attend ng hearings. Dahil ang katwiran niya ay hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa kanya, and base doon sa sulat niya na pinadala sa ICC is I think he doesn't want to give them the satisfaction. Yung mga kaaway niya, he doesn't want to give them the satisfaction na makita siyang siguro kasi sabi niya nga he's old, he's frail, and he's tired. He doesn't want to give them that satisfaction. Ang gusto niyang ipaabot sa kanya is kahit nakakulong ako dito, yung puso ko nasa Pilipinas pa din. So yun ang posisyon niya. Ang kinakatakot ko lang is nung linabas niya yung mga waivers na yun, ang trinay kong alamin is pwede ba siyang, kunyari, magtuloy yung trial? Pwede bang mag-waive siya ng appearance sa buong trial? Hindi ko sigurado yung sagot. Pero kaya ko specifically hinanap yon is, ang worry ko is baka hindi na natin siya makita ulit. Yun ang worry ko. Na baka yung March 11, March 12 video ni Pangulong Duterte bago mag-land yung eroplano niya sa The Hague is yung huling pagkakataon na makausap niya tayo, tapos yung appearance niya sa ICC doon sa initial hearing, baka yun na yung huling pagkakataon na makita natin siya. So baybayan natin yan kasi syempre ang gusto natin, makita natin siya ulit. Opo. Attorney, huli na lang, may plano ho ba kayong, pwede ho bang gawin yun, yung pagpa-follow up doon sa petition ninyo sa Supreme Court, o hindi kayo, wala namang magiging problema po kung gano'n ang gagawin po ng parte ninyo, yung mga naghahain po ng petition dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga po dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong ICC?
Titignan natin, Jade, pero ang magandang development this week is, I think earlier this week is yung Tayo Kami Naman, yung Tayo Kami Naman signature campaign. Final na nila yung, nag-file sila ng sariling pleading sa Supreme Court na may kalakip na almost 200,000 signatures ng mga kababayan natin. Tapos ang panawagan nila sa Supreme Court is resolbahin na yung mga petitions for habeas corpus. So kahit hindi man tayo ang mag-follow up sa Supreme Court, yung taong bayan na mismo ang nagpa-follow up. At ang nabasa ko dun sa, kasi binigyan tayo ng kopya, bilang party dun sa petition for habeas corpus, binigyan ng kopya lahat ng party, so nakatanggap tayo. Ang sabi nila is, patuloy pa silang magkakalap ng signature. So hindi lang, hindi nagtatapos dun sa submission nila yung campaign nila. Opo, kasi nga sa tono pa lamang ng mga pahayag ng dating Pangulo, tanggap na niya yung kapalaran niya doon mismo sa ICC attorney at parang wala na siyang inaasahan dito na maganda sa ICC. Yun ang trahedya, 'di ba? At nasabi na rin natin to sa Supreme Court na it's going to be a tragedy kung yung ating Korte Suprema doesn't lift a finger to address the situation. Kasi mula nung dinakip at linipad siya doon, agad-agad naman kaming nakapag-file ng petition for habeas corpus, pero hanggang ngayon, wala pang tugon ang Korte Suprema. So, yun ang isang trahedya ito at para sa akin nakakahiya na walang aksyon ng Korte Suprema. Opo. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig po sa mga oras na ito. Marami pong salamat sa suporta nyo at saka yun nga po, para sa amin na sumusubaybay doon sa confirmation of charges hearing, malinaw po na walang sapat na ebidensya ang prosecution ng ICC laban sa kanya. Propaganda, puro propaganda lamang. Pero at kung patas ang laban, ang inaasahan natin ay madidismiss ang charges. Kaya lang, may ibang umiiral na outside pressure at kung ano man at base na rin sa mga aksyon ng ICC in previous proceedings, mukhang baka tuluyan nila si Pangulong Duterte kahit hindi sapat ang ebidensya. So, yun ang nakakalungkot. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin patunayan ng ICC na patas talaga sila. So, umaasa pa rin tayo kahit konti na gagawin nila yung tungkulin nilang patas na mag-resolve nitong confirmation of charges.